Para sa mga balitang napapanahon, narito ang bagong San Pablo News Updates. Narito ang kompletong ulat sa taong bayan ni Mayor Naji B. Gapangada para sa San Pablo City. Sa pagkakataon pong ito, sobra-sobra pong kagalakan ng inyong lingkod na tayo ay dinaluhan ng pinakamataas na pinuno ng lahat ng local government units, interior local government. Andito po at kapiling natin si Secretary Jan B. Rimulya. Bago po ako magpunta sa ulat sa inyong lahat, hayaan po ninyong magpasalamat muna ako at kilanlin ang ilang mga personalidad na nandito ngayon na baka hindi nag-register o hindi kilala ng tagapagpakilala natin. Una po ay siyempre, binanggit ko na ang ating Secretary of Interior and Local Government. Nakamakailan lang po ay kami nag-usap at sinabi niya, because of the crisis, I would like to help your city. I will give you 100 millions, 100 para sa bigas, 100 para sa medicine at mga hospital supplies. And true to His word, tulad po ng true to His word that He will be coming to our State of the City address, ay tinupad po niya agad. At ngayon po, nandiyan ang ating treasurer na magpapatunay. Unang 46 million para sa bigas, ipinadala na po the Secretary Jan B. Rimulya. Wala pa pong isang buwan kami nag-uusap noon sa harap ng Malacanang at ngayon po naman, last week o this past few days, ginulat na lang po ako ng balita na yung pong para sa medicine, 25 milyon para sa medisina. Alam niya ang pangangailangan ng ating mga kababayan, pinadala na rin po sa atin at nasa treasurer na po ng San Pablo City ang 25 million para sa medicine. Salamat po, Secretary Rimulya. Grabe po ang support na binibigay sa atin ng DILG sa pamumuno ng ating Secretary. Now, bago pa po ako magpuntungo sa aking ulat, hayaan naman po ninyong batiin ko yung mga tao na nangyari kaya po tayo nagkakasama-sama ngayon ay sila po ang mga punong tagapag-abala. Siyempre po, unang-una dito, yung ating city administrator na si Rick Tatlonghari at ang kanyang may bahay na siya ko pong consultant for many years before na siya nagprepara ng lahat ng project proposals natin para sa lungsod ng San Pablo at siya po ang punong tagapag-abala sa ating event kasama ang kanyang team. Palakpakan po natin sila, Mr. Tatlonghari. At bagamat po wala dito, ito po yung advisor ko, political advisor and many other concerns. Atin po palakpakan ng ating Chief of Staff, si Mr. Raul Pulinag. The guy who headed my political campaign, who lead me from being a barangay kagawad to become the city mayor of this beloved city. Palakpakan po natin si Kuya Ernie MP Mano at ang kanyang campaign team. Ang gusto ko rin pong batiin, yung pong tao na laging inspirasyon ko lagi, nagbigay sa akin ng walang tigil na suporta, ang nagbigay po sa akin ng laya na makapaghanap ng, makagawa kami ng kahit konting pondo para magamit namin, pati kabuhayan niya, ibinenta yung kabahagi niya para po may maitulong siya sa aking pagpupolitika at pagkat alam niyang ako'y walang pera. Palakpakan po natin si Kuya Benji Monsones ng Alaminos. Yung po, tumayo ka nga Kuya Benji to be recognized.
At syempre po, kasama po sa campaign team natin ang buong grupo na nagdala ng kampanya na andito po. Taas ang kamay ng mga miyembro ng Bangon Bagong San Pablo. Makita ko po ang kamay o mangyari po magsitayo ang BBSP, yung mga nakapula. At ito po ay sa pangunguna. Mangyari po kayo magsitayo to be recognized. Ito po ang ating mga leader sa laylayan sa pangunguna ni Ambet Palomado. At kasama din po sa kababaihan at lahat ng nandito po, ang nangunguna nito, ang mga red card holders natin sa pangunguna ni Tipeli Acero, ni Sandra Kalingasan at ni Kaka. At isa po dito sa nasa matinding supporter natin, ang hepe ng mga apo. Palakpakan po natin si dating running mate ko, si Vice Mayor Paulo Lopez. Nahan yun. At ang economic team po natin na siya nag-aaral, nagsusumikap para isigurado po na tayo po ay economically maging stable. Ito po ay pinangungunahan ng about 38 years a diplomat, a retired ambassador, classmate ko po sa Ateneo de San Pablo, si Ambassador Romy Manalo at ang economic team. Yun po, si Amba Manalo. Wala po dito ang, siyempre, yung pong mga donors natin, hindi ayaw po nilang sila'y mababanggit. But sa mga donors and friends na ayaw mabanggit, ang mga pangalan, palakpakan po natin ang nagsuhay para tayo ay magtagumpay sa politika. Palakpakan din po natin ang ating sangguniang panlunsod, na ngayon po ay marami sa kanila. Majority po ay kasama na natin sa paglilingkuran at ako po'y naniniwala na itong mga nasa unahan nating konsehal sa pagtutulong-tulong natin. Nakalimutan na yung pong mga nakaraang pagpupolitika na may pula at may puti, may dilaw at may berde. Ngayon po, sa tulong po ng ating mga konsehal na nandito, tuloy-tuloy ang pag-asenso ng San Pablo sa ating pagkakaisa. Palakpakan po natin ang ating mga konsehal. Tumayo po kayo, mangyari po kayo tumayo at umarap sa ating mga kababayan. Salamat po sa inyong pagdalo, mga konsehal. Gusto ko rin pong kilalin ng kanina ay sumalubong para bigyan ng security ang ating panauhing pandangal sa pangunguna ni Colonel Martinez ng 59th Infantry Battalion. Palakpakan po natin sila. At dito po't kapiling din natin ang ating hepe na siya po nag-aasikaso ng ating traffic. Ang daming nagbabas dito pagkat ginagawa po niya ang tama. At ngayon po, maluag ang trapiko sa lungsod ng San Pablo dahil sa pangunguna niya at pagtsatsaga niyang siya'y pagalitan ng mga pasaway na driver. Palakpakan po natin si Chief Garrick Garcia ng CTMO. Andito rin po ang napakaraming magandang accomplishment na hepe ng pulis natin. Sunod-sunod po ang mga nahuhuli niya ng mga illegal drugs, violator at supplier. Ito pong hepe natin na nandito ngayon ay walang tigil, araw-gabi, kahit nakashort pa lang, dumadamba na para umattend sa pangangailangan ng ating kababayan. Ating pong palakpakan si Hepe Villarete. Palakpakan po natin siya, ang ating Hepe. At andito rin po ang kanyang boss, ang Provincial Director ng ating lalawigan, ang aking pong kapatid na si Colonel Tapalya, si PD Tapalya. At kasama din po ang boss niya sa rehiyon
magandang lalaki na nagsya-celebrate ng kanyang birthday. Palakpakan po natin ang legend na ng ating rehiyon, ang makisig, gwapo, matalino na si General Hansel Barantan. Sa ating pong mga barangay chairman na nandito at mga kagawad ng barangay, sa ating pong mga kawani ng barangay, treasurer, secretary, barangay tanod, sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Palakpakan po natin ang ating mga barangay chairman. At sa lahat po ng kasamahan natin sa pamahalaan, lahat ng department heads, hindi ko na po isa-isahin ang 4 na po nating department heads na nandito. Pero dahil po sa inyo, naabot natin ang ganitong estado na tayo po ay kinikilala na po hindi lamang dito sa lungsod sa lalawigan ng Laguna, kundi sa maraming panig ng kapuluan, nakikilala na po ang San Pablo City dahil sa husay ng inyong paglilingkod. Mangyari pong tumayo ang lahat ng department heads ng ating Laguna, ng San Pablo City government. Mangyari pong kayo ay magsitayo. Palakpakan po natin sila. Okay po, last but not least, hindi po ako pwedeng magpolitika nang ako'y hindi pinapayagan ng aking may bahay. Ang aking pong may bahay, napakasipag, matalino at mahusay maghanap buhay. Kaya po ako ay nagkakaroon po ng nagagastos sa politika. Ang aking pong misis ay bagamat gusto mong sumali sa atin, ay meron po lang siyang limitation na hindi pwede sa mga loudspeaker gawa ng kanyang ICD. Kaya andito po, kapiling ko ang aking anak na bunso, pagkat ang anak kong panganay ay nasa Amerika doon naghahanap buhay. Kasama po niya si Dr. Jomer Mendeguari ng aking manugang na siyang hepe ng ating San Pablo City General Hospital, kung kaya po mapakaganda na ang hindi naman sa pinupuro ko't inaangat ang bangko. Kaya napakaganda na po ng serbisyo ng ating City Hospital dahil sa pagmamalasakit nila ni Dr. Tagi Pilispino. Palakpakan po natin ang aking pamilya na kasama ko ngayon. Kapiling din po namin ang aking ate. Ari po ang aming fairy godmother. Hindi po kami pwedeng makalarga ng mga pagpopolitika o pamumuhunan sa negosyo kung hindi sa tulong nito. Ito po ay walang tigil, walang limitasyon sa pagtulong. Ang aking pong kapatid, si Dr. Gapangada Becer. Palakpakan po natin si ate. Kapiling po natin ang kanyang bunsong kapatid na nagkataong kapatid ko rin. Ang aking pong kapatid na bunso, kapiling si Neneng, ang kanyang may bahay, si Kuya Olet, kung tawagin Kuya Olet Gapangada. Sa mga taga-Water District na nandito sa pangunguna na aking inaanak na si Michael Manansala at lahat ng Board of Directors, mangyari pong kayo tumayo at kinikilala ko po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdala. At last but foremost, pinakamalaki po na palakpak ay sa lahat ng mamamayan na nagising na at naghahangad na magkaroon po ng pagbabago ang lungsod ng San Pablo after 33 years na pamumuno ng aking katunggali, ay ako po'y tinangkilig ninyo, dinala ninyo at ginawa ninyo po ngayong public servant. Isa pong inyong utusan, pag-utusan, at ako po naman ay laging handang tumalima at maglingkod sa inyo. Palakpakan po natin ang lahat ng taga-San Pabloy na naandito, mga nanonood sa Facebook, nanonood sa ating LED sa labas ng sa may palengke, sa Kapitolyo,
at kung saan po meron tayong audio visuals. Kaya sana wala po akong nakalimutan. Kung meron man po akong nakalimutan, pagpaumanhinan po ay hindi po kasalanan ng ano po ito, ng payak na tao ni Nadji Gapangada, kundi ito po ay dahil lang sa aking pagiging marahil po ay magpapasalamat na po kami na ibang pamaraan doon sa nakalimutan pa natin. Kaya tutungo na po tayo sa maikli ko pong pag-uulat. Hindi naman po ito kahabaan. At ito po ay sasabayan ng ating audiovisual para higit pong maunawaan ng ating mga kababayan kung ano baga nga ang pinagagawa natin sa loob ng isang taon. Isang taon lang po, ito po ang ating accomplishment. So sa aking mga minamahal na kababayan, sa bawat sampablenyo na patuloy na umaasa, naniniwala at nakikiisa para sa kinabukasan ng ating lungsod. At sa ating pangunahing panauhing pandangal, inuulit ko po, Secretary John Vic Remulla, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Noong idineklara tayo ng COMELEC, ang nanalong po ng lungsod noong May 2025, hindi po doon natatapos ang laban. Sa totoo lang, doon pa lamang nagsisimula ang mas malaking hamon. Ang simulan, ang rebranding ng San Pablo City pagkalipas ng ilang dekada. Dapat po nating simulang ipakilala ang ating lungsod sa isang positibo, marangal at makabuluhang pagkikakilanlan hindi lamang sa buong Laguna, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya sinikap po natin na makilala ang San Pablo City sa pandaigdigang entablado sa pamamagitan ng Guinness Book of World Records, kung saan nakapagtanim tayo ng 10,700 coconut seedlings sa loob lamang ng 15 minuto. At Secretary, nung bigyan ko po ng kopya ng Guinness Book of World Records si Pangulo, nung siya po ay magbukas ng housing project dito, sa time ng usapin po ay puro flood control lamang, ang pagkakatuwa po niya at siya nakatanggap ng record sa buong mundo na siya po ay recipient ng Guinness Book of World Record. Alam po naman natin na ang niyog ay tinaguriang Tree of Life. Kaya ang pagtatanim po natin yon ay hindi lamang simpleng aktibidad. Ito ay simbolo ng bagong punla ng buhay, pag-asa, kabuhayan, disiplina, pagkakaisa at pagbabago para sa ating lungsod. Bawat punlang itinanim ay larawan ng bawat sampablenyong umaasa sa mas maayos na pamahalaan. Bawat punla ay pangako na may bagong simula. Bawat punla ay patunay na kapag ang San Pablo ay nagkaisa, kaya nating gumawa ng kasaysayan. Kaya ngayong araw, hinihiling ko po, samahan muli ninyo ako sa yugto ng bagong San Pablo. Sa loob po ng isang taon, hindi ko po malalahat ang lahat ng nagawa natin sa ating unang taon ng termino. Marami pong kwento ang sakripisyo, aksyon, koordinasyon at serbisyo ang hindi kasya sa ating talumpati. Kaya hayaan niyo po akong banggitin ng ilan sa mahalagang nangyari sa isang taon ng serbisyo publiko na nangyari dahil tinulungan niyo po ako. Unahin na po natin ang ilan sa aking mga ipinangako.
Nangako po tayo ng pamahalaang mas malapit sa tao. Hindi pamahalaang puro opisina lamang. Hindi pamahalaang mahirap lapitan. Hindi pamahalaang puro pangako. Kundi pamahalaang nakikinig, lumalapit at kumikilos. Kaya ibinaba po natin ng gobyerno sa bawat barangay. Nagkaroon po tayo ng nasa barangay ang gobyerno o NBG. Hindi po NAGB Gapangada ang ibig sabihin noon. Kung saan ay mas pinalapit natin ang gobyerno sa bawat mamamayan ng San Pablo sa kung saan ay may check-up, libreng gamutan, gamot, legal na payo, ayuda at kahit libreng gupit. Sa bawat pakikipagkamay, sa bawat pagbisita sa barangay, sa bawat pagharap sa hinaing ng mamamayan, dala po natin ang isang paninindigan. Ang tunay na serbisyo publiko ay nasusukat sa gawa. Nangako rin po tayo ng mas maayos na sistema. Kaya sinimulan natin ayusin ang loob ng pamahalaan. Pinalakas natin ang Treasury at Revenue Administration. Pinahusay natin ang koleksyon. Mas inayos natin ang proseso ng payroll, voucher, tax documents, at iba pang mahalagang serbisyo dahil malinaw po sa atin kung mahina ang sistema, mahina ang serbisyo. Kung malakas ang sistema, mas maayos at mas ramdam ng taong bayan ang serbisyo ng pamahalaan. Nakapagtala po tayo ng malaking koleksyon sa buwis at revenue. Ngunit hindi po natin ipinagmamalaki bilang numero lamang. Ipinagmamalaki po natin ito dahil sa bawat pisong nakokolekta natin ng tama ay dapat lamang pong bumalik sa tao, sa kalusugan, edukasyon, infrastruktura, kabuhayan, seguridad at maayos na serbisyo. Nangako po tayo ng malasakit sa mahihirap at ordinaryong mamamayan. Kaya isinulong natin ang mga programang may direktang pakinabang sa tao kaya Agosto 2025 pa lang po ay nagpadala na tayo ng draft ordinance para sa mga sumusunod. Way back in August, meron na po tayo doong scholarship para sa kabataan. Nagsubmit na rin po tayo na suporta para sa PWDs, tulong para sa solo parents, transportation assistance, at mga hakbang para matulungan ang ating mga tricycle drivers and operators na ngayon, after several months, ay ganap ng ordinansa ang karamihan at atin ang ipatutupad sa lalong madagamit ang ating very own ay San Pablo dahil sa bagong San Pablo ay hindi para sa ilan lamang. Ang bagong San Pablo ay para sa estudyante nangangarap, para sa magulang na naghahanap ng tulong, para sa PWD na nangangailangan ng suporta, para sa solo parent na nag-iisang lumalaban, at para sa tricycle driver na araw-araw bumabangon para sa pamilya. Sa ating pamamahala, ang tanong ay hindi lamang ano ang proyekto. Ang mas mahalagang tanong ay sino ang natutulungan. Kaya yan ay maipapakita natin sa susunod na yugto ng ating panunungkulan gamit ang I. San Pablo.
Nangako po tayo ng kalusugang mas malapit sa tao. Kaya pinalakas natin ang primary care at preventive health services. Pinalawak natin ang PhilHealth Yakab program. Binuksan at sinuportahan natin ang Super Health Center. Isinulong natin ang kampanyang Alas 4 kontra Mosquito upang labanan ang dengue at iba pang banta sa kalusugan. Dahil sa kalusugan ay hindi dapat luho, hindi dapat mahirap abutin, hindi dapat para lang sa may kakayahang magbayad. Ang kalusugan ay karapatan ng bawat isang Sampableño. Nangako po tayo ng pananagutan at paglilinis ng sistema. Kaya kumilos tayo upang mabawi ang mga pag-aari ng lungsod. Nakaparada po dyan sa labas. Kabilang ang mga rescue vehicles na dapat ay ginagamit para sa serbisyo at emergency response. Ang mga sasakyang ito ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hindi ito dekorasyon. Hindi ito para sa pansariling gamit. Ito ay pag-aari ng taong bayan at dapat gamitin para sa kaligtasan, sakuna, operasyon at pagliligtas ng buhay. Kaya malinaw ang ating paninindigan. Ang pag-aari ng bayan ay ibabalik sa bayan. Ang serbisyong para sa tao ay gagamitin para sa tao. Nangako po tayo sa nalalabanan ang katiwalian. Kaya hindi po tayo natakot humarap sa issue ng ghost employees. Maling sistema at mga gawaing nagpapahina sa kaban ng bayan. Hindi po ito personal, ito ay prinsipyo. Kapag ang pera ng bayan ay nasasayang, ang talo ay bayan. Kapag may multong empleyado, ang ninanakawan ay ordinaryong mamamayan. Kapag ang sistema ay pinababayaan, ang naghihirap ay ang publiko. Kaya sa bagong San Pablo, ang pamahalaan ay dapat may tapang na magsabi, tama na ang luma at maling kalakaran. Panahon na ng tapat, maayos at responsableng pamamahala. Nangako rin po tayo ng mas malaking pangarap para sa San Pablo. Kaya patuloy nating isinusulong ang San Pablo City Economic Zone with airport initiative. Mga kababayan, hindi ito simpleng proyekto lamang. Ito ay para sa trabaho, para sa negosyo, para sa industriya, para sa logistics, para sa pamumuhunan, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi po pwedeng habang umaangat ang ibang lungsod, ang San Pablo ay nananatiling nakatingin lamang. Hindi po pwedeng ang ating kabataan ay kailangang umalis palagi para makahanap ng trabaho. Hindi po pwedeng tanggapin na tayo ay nasa gilid lamang ng pag-unlad. Kaya naman nating maging sentro ng progreso. Ang Economic Zone with Airport Initiative ay hindi
para sa isang tao. Hindi po ito para sa isang termino. Ito ay para sa susunod na henerasyon ng Sampableño. Kasama nito ang water security development of which we have in abundance. At tayo po, with partnership sa PCCA, kila Engineer Diriquito at kila Mr. Ricky Tan, na ipag-ugnayan tayo sa national government, na ipagtulungan sa academe tulad ng UPLB, of which I have signed a MOA with the Chancellor of the University of the Philippines. Natutulungan nila tayo sa mga pangangailangan sa research. At sila po ay susuporta sa agrikultura, turismo, kalikasan at kabuhayan. Dahil ang tunay na pag-unlad ay hindi pira-piraso. Kailangang makakonekta ang trabaho, edukasyon, kalusugan, negosyo, infrastruktura, kalikasan at mabuting pamamahala. At nangako po tayo ng mas mabilis at modernong serbisyo. Kaya ito, mga minamahal kong kababayan, isulong natin po ang San Pablo, isang hakbang patungo sa digitalization ng serbisyo publiko. Gusto po natin gawing mas madali ang transaksyon, mas mabilis ang proseso, mas maayos ang business permitting, mas bukas ang pamahalaan sa negosyante at mga mamamayan dahil sa makabagong panahon. Hindi na pwedeng ang gobyerno ay mabagal. Hindi na po pwedeng pahirapan ang tao sa pila, papeles at paulit-ulit na proseso. Ang digitalization ay hindi lamang teknolohiya. Ito ay reforma laban sa bagal, kalituhan at red tape sa susunod na mga panahon. Paperless na po ang ating local government unit. Malaki na ang matitipid sa gasto sa papel. Ganon din sa tambak na pirmahin. Madali na din ang pag-apply ng scholarship na walang kinikilingan o political colors. Isang patas at makabuluhang pagpili gamit ng San Pablo. Madali na din makakakuha ng ayuda o financial support gamit ang San Pablo. Ang system pong ito ay powered by IGAT tungo sa Intelligent San Pablo for good governance, smarter governance, smart services. Mga minamahal kong mga kababayan, ito ang ating direksyon. Isang San Pablo na mas kilala sa mabuting pamamahala. Isang San Pablo na mas mabilis ang serbisyo. Isang San Pablo na mas malakas at bukas. Isang San Pablo na mas may malasakit sa mahihirap. Isang San Pablo na masanda sa kinabukasan. Ngunit alam ko rin po, hindi ito madaling laban. May mga sanay sa lumang sistema. May mga ayaw ng pagbabago. May mga hindi komportable kapag inaayos ang dapat ayusin. May mga pumupuna, may mga naninira at may mga humahadlang. Pero ang sagot natin ay hindi galit, ang sagot natin ay trabaho. Ang sagot natin ay hindi ingay, ang sagot natin ay resulta. Ang sagot natin ay hindi paninira, ang sagot natin ay serbisyo. Dahil sa huli, ang taong bayan ng husga at ang pinamalakas na ebidensya ng pamamahala ay hindi propaganda, hindi kundi gawa.
Kaya ngayong araw ako ay muling nananawagan sa bawat Sampableño na ito at wala na makiisa po tayo. Mga barangay na nandito, tulungan po ninyo kaming dalhin ang serbisyo sa inyong komunidad. Sa mga kabataan, huwag kayong mawalan ng pangarap. Sa mga negosyante, samahan ninyo kami sa paglikha ng trabaho. Sa mga kawani ng pamahalaan, itaas po natin ang antas ng serbisyo. Sa mga ordinaryong mamamayan, patuloy ninyo kaming bantayan, gabayan, at ipanalangin. Ang bagong San Pablo ay hindi trabaho ng mayor lamang. Hindi po ito trabaho ng City Hall lamang. Ito ay sama-samang kilusan ng isang lungsod na gustong umangat. Kaya mula sa unang taon ng ating panunungkulan, malinaw po ang ating mensahe. Tapos na ang panahon ng puro pangako. Panahon na ng gawa. Tapos na ang panahon ng matagal na proseso. Panahon na ng mabilis na serbisyo. Tapos na ang panahon ng maliit na pangarap. Panahon na ng malaking kinabukasan para sa San Pablo. Mga kababayan, ang unang taon ay simula pa lamang. May mga nagawa na tayo, ngunit mas marami pa po tayong gagawin. May mga nasimulan na tayo, ngunit mas malaki pa ang ating tatapusin. May mga tagumpay na tayo, ngunit mas mataas pa ang ating abutin. Kaya samahan ninyo po ako. Samahan nating diligan ang mga punla ng pagbabago. Sama-sama nating alagaan ang bagong simula. Sama-sama nating itayo ang lungsod na karapat-dapat sa ating mga anak. Ito ang yugto ng bagong San Pablo. Tuloy ang serbisyo, tuloy ang pagbabago, tuloy ang progreso. Maraming salamat po. Mabuhay ang San Pablo City. Mabuhay ang bawat isang Sampableño.